Diyan po yung bagging namin. Nakakapag-bag po kami ng around 1,000 to 1,300 bags, fruiting bags per day. Eh ngayon, itong mga OJTs namin, gusto nilang matuto ng bagging. So, tinuturuan din po namin sila kasama sa OJT nila. Ngiti naman kayo dito Mag-hi naman kayo Mga estudyante for yes po, Apayao State College. Malalaki sir yung fruiting bag mo? It's 7 by 14, sir. Bakit mas malaki doon sa... Mas matagal na, mas matagal pong mas marami na ibubunga. Kaya yan po ang buwan namin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book & Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. NutriHydro Plant Nutrients. Think precision, think NutriHydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, Agarwood and Deforestation, for God, country, and wealth. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Don Benitos, pambansang kasava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Romsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories. See you in Agribusiness Connect! Ano naman to, sir? Dito po yung pinag-istakan namin ng mga yung mga substrate, mga gagamitin substrate. Tapos pagka fruiting bag, dinadala po dito para sa lutuan. Ito po yung lutuan namin. Sa set up nila, pag-pasteurize namin dito. Ang rice straw, sir, nakakadagdag po kami ng extra income sa mga farmers sa paligid. Okay. Kasi yun ang main ingredient namin doon sa substrate. Rice straw. Oo. So ngayon,
Actually, nung nag-post nga ako, pati Nueva Ecija, nagtatanong kung pipick upin namin o di-deliver daw. 2 pesos per kilo ang bili namin. Wow. Oo. Paano yun? Kasi di ba uso na yung harvester. Opo. Paglabas ng rice store, parang durog na eh. Yun po ang pinapakuha namin. Pinapakuha niya yun? Oo. Tapos bibili namin ng, usually ang isang sack, pag napuno mo, around mga 15 to 20 pesos eh. Okay. Tapos, ikukuha namin. Ito, meron Dito. kami mga, shredder kami. Tapos, saka po pagka-shred dyan, hahaluan po namin ng sawdust. Doon. Okay. Doon na namin fine-ferment. Ayun, kaya hinahalo-halo nila. Doon na ho kami gumagawa ng substrate para eksakto na ho doon sa mga nagbabaging. Sir, ano itong mga kahoy na to? Pinanggagatong po namin. Pinanggagatong? Yes, sir. Yung mga dyan, yung mga natutumbang kahoy, yung mga tinatry po namin pakinabangan lahat. Kasi kaysa naman po nandyan lang na pakalat-kalat sa mga So pinapapulot po namin. Yan po ang pinanggagatong namin dito sa lutuan namin. Mga estudyante rin to, sir? Yes, sir. Anong ginagawa nila? Ito, yung mga employees, yung iba, yung mga naka-uniform, mga estudyante. Pero ito, mga employees na namin, ito, yung mga pogi na, ito. Yan. Set up po nila yan. So, lulutuin ngayon to? Yes po. Yes po. It will take ilang oras po yan? 10 to 12 hours. Wow. Nakahoy. Kahoy. Yes po. Kung minsan, naubusan lang po kami ng used oil. Ito? Oo. Dito po ginagamit namin. Saka dyan, kung minsan nag-use oil din po kami dyan. Dyan po namin ilalagay yung sampen. Dito? Opo, sa area na yan. Paano itong panabong mo? Tatanggalin ko na daw lahat eh. Oo, ang iniwan mix eh. Yes, sir. Ang iniiwan ko na lang, na-commit ko na sa mga kaibigan ko yung mga breeding materials ko. Pamimigay mo? Opo, sir. Swerte na kaibigan mo. Sabi ko nga, basta wag niyong pababayaan yan kasi puro mga imported bloodlines ko eh. Mga dinarating ko galing sa US eh. I see. Nung pabalik-balik ako, maganda naman ang performance ng mga namin. Tapos doon po pala yung namin, after dito, pag yung na-pasteurize na, dadalhin na po doon sa Good morning, sir. Morning. Dito wala na ho kami mapaglagyan. Ready to na ho ito eh. Ready to grow na ito. Diyan po yung mga... Ang dami hong ba't ang lalaki po nito? Meron din ho kaming ginagawang malaki para mga trials po namin. I see. Nandyan po lahat yung mga ibang mga... Oyster lang ho ba ito, sir? May oyster po. Sa ngayon, sir, may oyster kami. Pero meron kaming mga liquid culture dyan na iba-iba. Mga 20 varieties na ang namin eh. Meron kaming lion's mane pa. Pag na-set up na po namin yung yung container na air condition doon, para control temperature, doon po namin ilalagay yung mga high value na mushroom. Kasi yan, sir. Anong market mo ditong mga ang target po namin it's either US po ang tinatarget namin. May nag-aantay po ng namin. Medicinal kasi ang target namin. I see. Gagawing medicinal yung lion's mane na yan. Saka yung anong itsura nun? Parang sir, parang cauliflower eh. Liquid pa lang siya. Ito, mga liquid culture po ng ito. Wala pa nag-grow na Saan yung nag-grow nyo nun? Tinanim nyo na? Ito nga lang natin. Nasa lab? Tingnan mo nga. Nasa freezer, nasa ref ba to? Opo. Marunong na silang gumawa ng... Dahil po dyan sa mga gamit namin dyan, natuto na silang gumawa ng mag-liquid culture. Oo. Nag-i-start pa lang siya. Anong itsura ng mushroom na to pag tumubo? May picture kayo? Parang sir. Parang Parang... saan ba? Nasa cellphone ko. Pakita ko mamaya. Yes, sir. Para gusto kong matuto ng agriculture, sabi ng misis ko. kaya sa kanya ko nga nalaman itong agribusiness eh. Tubig nga, magkuhan nga muna kayo. May presentation mo ba? Sige sir, meron. Okay, para sige, naman po mas lalo po niyong makilala ang FDN. Kaya yung misis ko sa kanya ko nakilala ang tong agribusiness. May pupunta rito. Si ma'am pa pala ang nanonood. Merong i-shout out mo ako, bakit ka nagpapa-shout out? Malaki yun, sikat yun, sabi niya. Sabi, manood ka kasi
Busy ako, hindi ko napapanood, sabi niya. So, iyon, sabi niya. Anong pangalan ng wife niyo, sir? Irene. Si Ma'am Irene. Irene, ayan, sinabi ko na, ikaw ang nagturo sa akin dito. Kaya nakakatawa, sabi niya, sayang wala ako dyan, sabi niya. Asa ba si Ma'am Irene? Nasa Manila po ngayon. Nasa Manila ngayon. Nagpe-prepare sila, tinutulungan yung anak ko, ikakasal na this November, si Nikita. So, okay. Inaalalayan niya muna doon na sa preparations. Sweet naman. Maalalay. Opo. Kararating lang po niya nung February. Dito na Galing siya for US. good. Oo, dito na siya for good. Isa lang po ang anak ko, si Nikita. One and only talaga, yes, sir? Yes po. Sumabay po sa akin noong 2013. Supposed to be magka-college siya noon. So, uwi na ako, anak. After pagka-graduate mo, uwi na kayo ni mami mo, sabi ko. Ano to? Hindi, Dad, sama na ako. Sabi niya, anong sasama ka? Dito ka, natanggap ka, may mga schools na siya natanggap, may mga scholarships na sa US. Hindi, Dad, nag-apply ako sa Ateneo, tanggap ako, sabi niya. Nagulat ako at bakit hindi mo sinasabi sa akin yan? Sabi. So, nung umuwi ho ako ng 2013, sumabay na siya. Kasi eksakto magpa-first year na siya noon. Anong course niya sa Ateneo? Management Information System po. Magagamit niyo dito sa business, sir. Sige po, kinukumbinsi ko siya dito, hayaan mo muna ako dito sa corporate, Dad, sabi niya. Kasi galing siya sa Ayala, sa Shopee. Ngayon, nasa Kwan siya, Chevron siya ngayon I see. Oo. So, Sir Francis, hindi ka nagsisisi na hindi po umuwi na Pilipinas? Hindi po. Sabi ko nga sa misis ko umuwi ka na. Baka 6 years pa kasi bago siya mag-retire. Mas matanda ako na 6 years sa kanya Sabi ko, baka pag-antayin mo yung retirement mo, baka hindi na kita kilala. Baka nag-ulyanin na ako doon. Ano bang profession ni Ma'am doon? Nurse po siya doon. Nurse, kaya pala. Huwag mo nang antayin yung retirement mo. Ako na magbigay ng sweldo mo, sabi ko sa kanya. Para matulungan mo ako doon, sabi ko. Yan po yung face pan namin. Nga ganda. Anong sekreto ng success mo, sir? Hard work, sir. Hard work. Pero hindi lang hard work na ngayon, binago na namin kaya meron akong logo na, yung motto namin na, we dream, we work smart, we inspire. Yung work smarter. Yun po ang tinuturo ko sa mga kwan dito. It's not, yes, you need to work hard. Pero you need to use your head din para umangat ka sa iba. Yun po ang kwan namin. We have to work smarter. Gano'n nakalaki itong business mo, sir? Hindi ko nakikita ang value niya kasi, kasi po, yun nga, sabi ko nga, I try to share whatever I earn din po. Yung simple living lang po kasi ako. Kaya ko mabuhay ng simpleng kwan lang. So, whatever may kwan ako, na isi-share ko. Tulad po dito, sabi ko nga, itong mga OJTs na ito, sunod-sunod na ho ang dating nila and I'm providing yung accommodation nila. Meron silang rice nila, pinoprovide ko. Kahapon, sir, wala na kaming rice. Sabi na, ang lakas yun naman kumain. Sabi ko, binigyan ko ng rice nila, pinoprovide ko. Mga bata mga bata. Sir, ang sarap ng rice nyo sabi nila. May mga request pa sila. Punta sila, sir, wala kaming SM doon sa kwan sa Apayao. Baka pwede naman tayo mag-SM. Sige, punta tayo sa SM. Tawag ako sa anak ko. Sabi ko, Nikita, my OJTs wanted to visit ang SM. I'm looking for a sponsor ng lunch nila. Ilan ba sila, Dad? Sabi, 31 sila. Sige, sa akin na. Ayan, pag dumarating ako nito at makita ko kayong magandang ngiti, papamerienda ako o magpapalans ako sa inyo, sabi ko. Pero pag may nakita ko na kasimangot, wala na. Ayun. Sir, yung palay mo, dahil ang business model mo ay seed growing, pagbebenta ng binhi, and at the same time, di ba, yung ibang yung sa RCEP, sa RCEP at saka yung sarili nyong seeds. So, hindi nyo ba nararamdaman yung mga problema ng
mababang presyo ng palay? Nararamdaman. Nararamdaman namin, sir. Buti na nga lang. At ako, hindi ko gaanong nararamdaman kasi sa seed production ako. Pero ito, ang daming mga nakakausap ako mga farmer na actually, yung iba nga sinasabi nila, inaantay nila na ako na magreklamo ako sa ano na yan. Kasi meron naman ho kami kasing tinuturo nga namin, basta i-try lang natin na kasi wala tayong nagagawa sa decision sa gobyerno, hindi naman tayo pinapakinggan gaano sabi ko. So the only way na mag-survive tayo, taasan ng yung production. Production. Itaas ang ani at the same time, kasi kung mataas ang ani natin, ma-offset niya yung presyo. Yes. So mababang presyo. Yes, pero kung ayaw nating mag-introduce ng new technologies o ayaw nating i-adapt yung mga bagong mga sa farm, technology sa farm, at kontento na tayo sa inaani natin, talagang may iwanan tayo. Ano ba, sir, yung mga pwedeng gawin, yung kayang gawin, yung kayang-kaya nilang gawin, na ma-open lang yung mind nila para tumaas ang production ng palay ng mga small farmers? Ang number one po kasi dyan is yung sa land preparation. Land preparation. Oo, land preparation. Kaya kailangan anong pinaka-importante sa land preparation, maganda po ang land preparation mo. Gumamit. Yung pantay, ganyan. Yes. At gumamit tayo ng yung mga biofertilizers. Marami naman po tayo mga organic na po pwedeng pakinabangan ng tapos, ayun po, kailangan konting sipag din nga. Kasi kung minsan, kagaya po namin dito, ini-introduce tinuturo namin sa farmer yung mga split application. Usually, 3 to 4 times kami nagbibigay ng abono. Although, same number ng abono. Pero konti-konti. Oo. Dinivide mo into, into 4. More 3 to 4. Oo. Parang small frequent feeding. Yes. Anong advantage nun, sir? Hindi ho yung yung parang sa tao, bibiglain mong pakainin busog na busog. Hindi siya gaano magpe-perform. Tapos, gugutumin mo na naman siya. O pag gutom siya, nag-aantay siya uli ng pakainin. Kasi twice lang po ang sa farmer ngayon, ang usual practice is twice. Pero yan ho, laging tinuturo namin. Tingnan yung advantage ng split application. Kasi pag ganun bago ho siya naubusan yung sustansya niya, andyan na naman. Okay, ano po yung interval ng 4 na application? First application will be on... Anong yun, Fredo? 10-10-10? Anong 10 days, 10 days, 10 days? Yes po. So, ang first application will be... sa before yung transplant. 3 days after transplanting. 3 days after transplanting? 10 days. First application is 10 days after transplanting. Opo. Then, 10 days, 10 days, 10 days. Opo. Equal amount lang din po ng abono. Same fertilizer. Oo, i-split mo lang. Same amount. Oo, same amount. I-split mo lang po. Yun po. Tapos yung sinasabi namin, anong gamit niyo po? Granular or foliar? Granular po. Tapos nag-introduce din kami ng foliar. Ng foliar. Oo. Nakakakwan din po. Maganda rin po kasi ang paggamit namin ng foliar. At the same time sa soil conditioner. Made of around 10 beneficial microorganisms. Okay. O kaya sa lupa po, maganda po ang kanya sa lupa. So, bago po kami magtanim, nag-apply na po kami ng ganun. Before pa magtanim? Yes po. Before transplanting. Part of the land preparation? Yes po. Yun po ang ginagamit namin na product dito. So, land prep, fertilization, ano pa sir, ang mga crucial? Yun pong kinukuha namin, tinuturo din po namin yung alternate wetting and drying. Although, tinuturo din ng field rice. Opo. Pero yun po ang magandang practice din. Kasi, si old farmer, minsan hayaan lang nila na gusto nila matubig. Submerge lagi. Sabi namin, you have to give time doon sa halaman na makapag-kwan din siya, makahinga rin. Kasi yung pag pinapaliwanag namin sa kanila yan, kasi kung walang tubig na dito sa ibabaw,
May tubig pa sa ilalim. Oo, matuturuan mo yung si halaman, yung mga roots niya, maghahanap ng tubig sa ilalim. Ng tubig sa ilalim. Pagdating niya sa ilalim, nandun pa pala yung mga naka-stack na mga fertilizers na noon pa na nandun, mga bumaba na doon. I see. So, may sustansya rito, bababa pa siya ulit, maghahanap siya. So, mas maganda ang kuno niya. Nagiging matibay nagiging matibay si palay. Sir, paano ba ginagawa yan? Yung alternate? 7 days on, 7 days off po. So, let's say after transplanting, Opo. submerge, di Opo. ba? Then, 7 days, tanggalan drain. ng tubig. Opo. Tapos, 7 After 7 days, tubig flooded na ulit. naman. Opo. Ilang beses so yung ganon? Hanggang hanggang kailan yon? Hanggang 4 weeks. Hanggang 4 weeks po. 4 weeks. Opo. Sir, ang problema doon, hindi ba, kasi di ba minsan pag umaasa kasi irrigation. Yun po. Oo. O, ay papaano kung nag-drain ka, Wala ka ng tubig. tapos wala ka ng tubig? Yun po ang nagiging problema. Kaya nga talagang very important din po yung tube ng patubig din. Pero hindi porke kasi may patubig ko. Swerte ka kung kompleto ko ng patubig, sir. Pwede mong gawin ngayon. Pero yun din nga ang nagiging problema dahil kung may problema sa irrigation, wala kang backup na patubig, talagang mahirap binuhungson din yun. Kaya napaka-importante din po talaga yun. Okay. But gaano kalaki ang idadagdag ng harvest mo if you're going to use this technology? Siguro mga 20 bags, mga 20%. Additional? Yes, 20 to 30%. Okay. And then, ano pang mga importante, sir? Yun lang po, yung importante sa yung weeding din para hindi nakakaagaw yung hindi umaagaw yung sa palay ng nutrisyon. Kung minsan po dito, manual weeding ang ginagamit namin. Bubunutin mo talaga? Opo. Or kung minsan, kung malilit, manual weeding na lang. Pero kung meron kami yung weeder dito. Machine din? Yes po. Meron kaming machine dito na weeder na eksakto na dadaan doon sa pagitan ng tinaniman ng mechanical transplanter. How about herbicide? You're not recommending herbicide? Magamit din po kami pero as much as possible. Hindi. Oo. Ito yung mga sobrang hopeless. Oo. Kung kasi hanggang maaari nakaka-apekto rin po sa palay. Pero sir, sabi nila, yung water, pag submerge sa tubig, it controls yung growth ng weeds. Yes po, yun na nga po ang kwan. Paano yan kung nag-alternate ka, di lalabas yung... Yun na nga po ang dinadahilan ng ibang farmer kaya lagi nakasubmerge sila. Hindi nila alam na hindi nila iniisip na kung laging submerge nga, hindi naman nakaka-grow yung kwan. Yung tamang pag-grow ng palay. Kaya pag lagi nakasubmerge yan, ang root system niya nandito lang sa ibabaw. Kasi nandito ang tubig . So, paano yan, sir? Offset yon. Ibig sabihin, tanggapin mo na meron ka talagang tatanggaling damo. Talagang meron ka talagang tatanggaling damo. Kasi maganda. Kunin mo kayong yung mechanical weeder natin. So, ipakita para ipakita natin. Yun interesting yung rice farming, no? Opo. Nakakatuwa po. Meron po akong dito. Kasi malikot ho ang isip namin . Okay. May nagsabi sa akin yung Haston technology ng, I think, Indonesia. Pag na-perfect mo yan, Francis, sabi sa akin ni former Congressman Edwin Wee, dalhin kita doon at kausap ko yung secretary nila ng agriculture, sabi niya. Yung Haston technology is 30 days seedlings, 30 days old seedlings at 30 seedlings per hill. It's totally opposite po doon sa tinuturo namin sa ng field rice. Kasi ang turo natin ang tinuturo natin yung kung mga 2 to 3 seedlings lang para mas mabilis gumipi, at the younger the better. Ganun po . Kagaya po nitong mga mechanical transplanter namin, 12 days old, 12 to 16 days tinatanim na namin. Pero ito 30 days.
Malaki na yun, sir. Malaki na, sir. Malaki na Hindi, nun. ang unang kino-question nila, hindi na yan magtitiller. Bakit mo pa nga asahang magtiller? 30 seedlings na yung tinanim mo. Hindi ba, sir? Kahit hindi ka na magpatiller kasi 30 seedlings, 30 na yung tinanim mo eh. So, kahit hindi ka na magpatiller doon. Magastos ka naman sa buto. Magastos po, ang seed requirement is 120 kilograms. Pero doon po sa doon sa technology po nila, nakakapagtanim sila 3 times sa isang taon. At pangalawa, nakakatipid ho sila, wala na silang gastos sa pangkuhol. Kasi malaki na. Hindi na kainin ng kuhol. Yung pangalawa, yung hindi na siya magdadamo kasi malaki na siya. Kinokoberan na yung Kaya dito, nag-trial po kami. Although ang ginawa naman po namin, pinaghalo-halo namin. Kaya pinangalanan ko ng FDN technology. Kasi hinalo ho namin yung Haston technology, ginamit namin yung Thai technology na yung kinakat. Ikakat mo yung ano, yung palay. Di ho ba ang tinuturo namin sa Farmers Field School namin sa turo ng field rice huwag kayo nagkakat kasi pagpapasukan ng na mga sakit. Nag-i-introduce ka ng sakit pero yung sa technology naman nila sa Thailand. Para yung mga nasa Anong purpose na? Para dumami? Para po nakakakuha siya ng sa sun. Yung photosynthesis na yung mga nandito sa gitna. Dinilay mo yung yung supposedly pag-fruiting. Hindi, dito lang naman ho sa ibabaw Yung may certain age lang naman na igaganon mo. Para pati yung mga nando sa gitna, magkukan sila. Magsasabay silang mag-grow. Kaya, ayun nag-trial ho kami ng doon. Maganda rin naman ang harvest nila. Okay naman. Yung result ng trial niya, sir, maganda. At least, yun kaya lang naman namin, hindi naman namin sinasabing gayahin nila. Pero there are times po kasi na si farmer, madalas po na kung minsan walang makuhang taong magtatanim. Nadidelay po, tumatanda yung tumatanda yung mga punla nila. So pwede, pag tumanda yung punla, di ba? Yun, gamitin mo yun. Gamitin mo yun. Yung ganong, kaya dapat alam mo din yung technology ni noon. Anong planting distance po noon? The same? 20 rin, sir. 20. The same din. Kaya nga wala na siyang wala na siyang tutubong damo Kasi 30 na siya Kaya may mga pictures ho kami dyan sa na yan. Interesting. Opo, nakakakwan po. Itiranay nyo yung tatlo. Okay, the field rice technology, Thai technology, at saka yung ano po? Yung sa amin naman po, yung Haston technology. Tapos yung fertilization namin. Yung protocol naman namin. Iba rin yung, ito yung slow. Ito na yung pag-abono na namin. Frequent. Para na namin. Marami na po kaming pati mga foliars, ganyan. So ano pa, sir? So na-mention na natin yung cultural management, weeding, fertilization. Ano pa yung mga importante? So para sa amin, yun naman po, ang pinaka-importante naman as a seed grower naman po kami. Okay. Kailangan po namin na maging meticuloso rin sa para hindi rin... Para pure. Para hindi rin nagrereklamo si binibigay ng gobyerno, sasabihin ng mga farmer, ang pangit. Ang pangit. Dito po sa amin, kaya ginagaranti naman po, lalo po sa Nikita rito. Okay. Once na pag may mga nagrereklamo, pinapapunta ko kaagad itong seed breeder ko. Sir, kayo as seed breeder, discipline kayo, di ba? Yes, sir. Following protocols, yes, po. Malinis, maayos. Hindi ba kayang maging ganun din ang ordinary farmer? Kaya naman po. Yung stricto ninyo, dapat ganun din sila. Pwede naman po. Para lang lumaki ang production. Pwede naman po. Ang problema nga lang po, yung sa support po kasi ng gobyerno. Kung si maliit na farmer, ibibigay natin mga 4-6 bags na abono per hectare. 4 bags. Bibigyan sila. Si farmer ko minsan ayaw na niyang mangutang Ito na lang. So kung anong binigay yun na Kung anong binigay ayaw yun na niya magdagdag. Ayaw na niya magdagdag. Pero kulang yung binibigay ng gobyerno. Kulang. Kasi kung uutang naman sila ng minsan magdadagdag ng konti, mangungutang sila, pero
pag tinamaan na naman kasi sila ng sakit noon, na, o bagyo, o wala na. Mababaon na sila sa utang. Kaya nga ho, meron kaming pinopropose sa gobyerno. Ano yun, sir? Ang pagbigyan ng mga makina, kasi namimigay po tayo sa mga irrigators association, sa mga co-ops, pero almost always, hindi naman po, may mga natitira naman po mga matitino. Okay. Pero kadalasan po hindi na po. Yung mga opisyal lang ang nakikinabang. Okay. Alam ng gobyerno yan? Alam naman po ng gobyerno yan, pero dito po sa Kwan, maraming... Bakit ganun pa rin ang ano nila, ang direction nila na kailangan sa grupo lang, kailangan sa ano? Hindi po, kasi nga, yun nga po, maganda ho ang programa ng gobyerno mamigay ng mga makina. It's the implementation dito sa baba. Sa baba. Kasi... Pero nakita na nga nila na may problem. Oo, kaya nga po. In terms of implementation, bakit wala pa rin... Ewan ko ho, yun ho ang hindi ko alam. Modification of the system. Siguro po, kasi baka naman yung report sa kanila hindi nakakarating. Posible. Baka dito, mag-submit kayo ng reports ninyo. Eto, production ng ganito sa area namin. Ganun po. Yun nga ho ang gusto kong iparating sa kasi usually ako nakikita ko po kasi na mga survey, di ba? Magpapasurvey from ilan ang inanin nyo. O ilagay mo na lang ng ganito. Para yung nagsisurvey ang nagsasabi. Oo, yung mga data ito na lang ilagay natin para maganda para makahingi tayo ng ayuda na naman. Ganun ho. So pag dumarating sa taas na ang ganda. Ang ganda. Ang data. ganda. Etong production natin, eto sa gobyerno, eto. Wala naman pala. Kasi yun ho ang kwan yun ang nagiging problema. Hindi ho na utilize ng tama. Okay. Anong recommendation niyo, sir? Ang nire-recommend po sana namin, ang gusto naming i-present, ang bigyan ng mga makina service providers. Para si service provider, kami na ang mag-land prep hanggang sa umani. Yes. Si service provider na. Ikaw ang bigyan namin ng makina, ng equipments. At nakamonitor kung ilan yung prepare mo, ilan lahat, sa'yo lahat. At itong si farmer, eto na, pati abono, bigay na namin dito. Si farmer mag-aalaga na lang, magbibisit na lang sa Ngayon, yung kikitahin ni farmer, mako-compute mo na, bibigyan na lang si farmer ng monthly na na cash advance niya. Parang corporate farming na. Corporate farming ang dating. Opo. Pero mas mas magagamit ho ng tama Pati yung fertilizers na ibibigay, kung minsan madalas binibenta na lang nila Kasi late na kung dumating. Late dumating. Pati late. binhe. Oo, pati binhe. Inputs, Oo. Pero kung ibigay mo lahat dito kay service provider. Oo. Okay. Mag-i-invest si service provider pa, Kwan. Ipautang mo lang, hindi mo pa ibibigay ng libre kay Kwan kay service provider. Kay service provider, sige, bigyan ka namin makina, hulugan mo din. Bayaran mo din. Para may, eto. And then, paano yung kinasanayan ni farmer na libre? Wala na ho siyang libre. Alagaan lang niya, pero yung palay niya, alagaan niya. Tapos meron na rin siyang certain percentage, mako-compute mo na rin kung ilan pupunta sa kanya. Ang income parang niya. Binigyan mo na lang siya ng percentage. Wala na siyang problemahin inputs. Pero tingnan din, wala na siyang magmumuhunan, wala na. Hindi na siya mamumuhunan. Gagawin na lang niya. Gawin na lang niya yung dapat niyang gawin din sa farm para maganda rin ang ani niya. Kasi nandito ang nakikita niyo? Okay, sir, maganda. Pero anong nakikita niyong violent reaction of the people? Yung kwan ho. Anong resistance na nakikita niyo Ang resistance na nakikita na namin na naman dyan, yung palakasan sasabihin nila kung sino ikaw si service provider, ikaw ang binigyan namin sa kwan na ito. Sasabihin na naman, ba't nakuha niya lahat yung kwan? Kontrata. Ganun na naman ho ang mangyayari. Ganun naman ho. Kaya nga, siguro sabi nga namin, kung talagang yung pag-aralan nila ng husto, para mas maganda ho yung partner ko po, si Sir Eugene Gabriel ng CMC,
VP ng Agri-Component. Okay. Kami ho, nagkukan dyan, actually, nag-present kami noon ng small village type concept kay Secretary. True? Oo. Okay. Ayan na sir, yung kwan. Present tingnan namin natin. kay kwan. FDN Integrated Farm, a NIA Marias, CIM, TESDA, and ATI accredited learning site for agriculture, has been consistent in its commitment to modern agriculture ibig and sabihin ng smart Maris? technology. It aims to guarantee Magat profitability River, while continuing to be a steward of agriculture Dito, and irrigation environment. kwan namin dito sa lugar. This means recognizing Yan po yung present namin sa kanyan. Ikwan mo nga yung sa kwan, yung dito noon, yung mga activities dito para makita nila yung activities natin. Ito yung mga Yan po fried yung mushroom namin dito, yung harvest na namin dito yan. Sofia, gusto mo asa Sofia? Si ma'am, baka po gusto niyang kwan. Going back, sir, doon sa ano natin sa rice. So, yan, puro cultural management yan, no? Yung na-mention mo. How about post-harvest? Or, sa bagay, no? Pagka-harvest, palay, they can sell it na directly, no? Yes po, pagka, kung sa mga farmers na sa amin Sa farmers, kasi ikukan pa namin yung ipaprocess pa namin. Ipaprocess nyo, yes. Para sa seeds. Pero si farmer, Diretso na. diretso na. Ang nagiging problema din ho talaga ang yung drying facility. Drying. Yan po sana ang number one na. Pero si farmer ba ang may kailangan drying facility or yung namimili na ng palay? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.